Mga niloloko nila tayo di ba? Niloloko nila tayo. Nakuha nyo ba yon? Niloloko nila tayo. Ginagawa nila tayong tanga. Ginagago tayo. Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Meron pang taong ganon? Defend the Constitution! Sara Duterte! At ulap! Ang ating panawagan mga kasama! Litisin! Litisin! Sara Duterte! Sara Duterte! Tumo! Huwag nating kalilimutan ang pinakarason ng pagbitbit ng ICC sa tatay niyang kahit mula tatay at hanggang sa huling himla ng mga Duterte ay mayroong pananagutan. Article 6. Sila ay nakatulan. Doon marahil mananahimik na kami at magpapatuloy sa kanya-kanyang buhay. Pero ngayon, ang iba't ibang mga grupo, iba't ibang mga organisasyon, iba't ibang mga katayuang buhay, mayaman, mahirap, ngayon sama-sama upang iparating sa Senado na meron po tayong dapat kampanan, meron po silang dapat gawin. Let us all uphold the Constitution. Kaya niya lang magtatal ng AJK sa Davao. Kami pa kaya mga ordinaryong mamamayan ay kayang hatulan at parusahan agad-agad. Bakit kaya may special na pagtrato kapag opisyal ng gobyerno ang sangkot at hindi iba't-ibang at hindi ba't pare-pareho tayong saklaw ng batas? Kaya kami po ay nananawagan sa Senado bilang impeachment. Naku na lang nini. Korte Suprema? Mga bingi. So, yan ang inaalis nila sa atin, ang karapatan natin na marinig nila. Karapatan natin magreklamo, magsabi kung anong mga kasalanan. Itong mga kasalanan na ito, nagawa na. Nagawa na. Nagawa na. Nagnakaw na ba siya? Mga niloloko nila tayo di ba? Niloloko nila tayo. Nakuha nyo ba yon? Niloloko nila tayo. Ginagawa nila tayong tanga. Ginagago tayo. Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Meron pang taong ganon? Impeach si President Gloria Macapagal Arroyo, sinubukan po yan. Pero alam rin po natin, sa 9 na taon na Pangulo po si Gloria Macapagal Arroyo, ay sinubukan rin po ng ilang na mga kababayan po natin na magsampan laban po sa kanya. Meron po doon mga bogus. Bakit? Korte Suprema, kaming mga overseas Filipinos, mga migrante, mga overseas workers, dual citizens katulad ko, at mga Pilipino sa labas ng bansa ay mariing hindi tinatanggap ang desisyon ng Korte Suprema. Amyandahan daw o ibasura na. Alam namin na mahirap ang ekonomiya sa inang bayan. Kaya nga nagbakasakali sa ibang bansa. Kung mayroon mang kaunting pag-asa at muli, sama-sama nating ipanawagan sa Senadong ito, isa
makapangyarihan, isa sa pinakamataas na institusyon ng ating bayan na dinggin ang ating panawagan, litisin si Vice President Sara Duterte. Ang aming malanting na tawag ay Doc Guy mula sa tindig Pilipinas! Mga mamamayan, ano? Kaya ang tanong natin sa Senado, Senado ba sila ng mamamayan? O Senado sila ni Duterte? Alam niyo po, mag-special mention ako, ha? Special mention tayo. Una na dyan, si Senate President Chis Escudero. Ano ba naman yung delay ng delay ng delay? Eh sabi nga, di ba, forthwith? Agad-agad! Ano? Convict! Convict! Sara now! Convict! Convict! Hindi ka lang ang ventilador sa mga classroom at nagsisiksikan sa iisang aktibidad. Habang nagpapakasasa sa aircon na pasilidad at room si Marcos Jr. at Sara Duterte. Ang mamamayan naman ngayon, diba? Kaya nakikita natin, ma-access lang ang basikong karapatan natin na healthcare. Kailangan pa natin pumila ng kanda haba-haba, diba? Hindi binibigay ang basikong karapatan ng taong bayan, hindi binibigay ang sapat na pondo sa taong bayan, at hindi binibigay ang sapat na pondo para sa mga basikong karapatan natin. Kung ganito na lang din ang datatnan ng taong bayan, walang choice kundi lumaban ang Sara Duterte! Litisin! Litisin! Kami pong mga manggagawa ay nakikisa sa tinig ng mga iba't ibang sektor, mga iba't ibang grupo, mga mamamayan ng Pilipinas dito sa tinatawag na kataas-taasang hukuman. Ang panawagan natin, ano ang panawagan natin, Sara Duterte? Naniniwala ba kayo na nagnakaw ng salapi o ng pondo ng bayan ang pangalawang Pangulo? Naniniwala ba kayo na nagtustay ng pera ang pangalawang Pangulo? Naniniwala ba kayo na meron siya mga grave threats sa ibang mga high-ranking officials ng bansa? Baka naman totoo kasi, di ba? Kaya gumagawa ng pamamaraan para hindi natingkid. Eh kasi naman, less than 3 years na lang, national elections na ulit. Eh kasi naman, ang taas ng ratings. So pagka nagkaroon ng trial, nagkaroon ng paglilitis, eh mga senador naman daw yung mga mag-hear at yung magpapatakbo. O di ibig sabihin, pwedeng bigyan ng fair treatment. Eh sa totoo nga lang, alam naman natin, kahit na magbotohan, kahit na pang-prove na totoong nag-commit ng mga matinding pagnanakaw sa salapi ng bayan, sa totoo lang, alam na natin ang resulta sa Senado. Pero ang mahalaga sa mamamayang Pilipino ay in-uphold natin ang ating saligang batas. Itama ang mga desisyon, inaakyat natin sa kataas-taasang hukuman. Si Vice President Sara Duterte, baliktarin ang naging desisyon ng Korte Suprema, igalang ang pagiging co-equal ng 3 branches of government at sundin ang saligang batas na forthwith dapat ituloy na ang paglilitis sa Senado. Kaya mga kasama, palakpakan po natin ang ating mga sarili. Dahil tayo ang representasyon ng mamamayang nagkikipaglaban para sa katarungan, para sa katotohanan sa ating bayan. Maraming salamat po.